pag-pull out ng US troops sa Syria. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ng Department of Foreign Affairs or DFA na walang Pilipinong nadamay sa nangyaring pagsabog sa isang bakery sa Paris. Ayon sa Philippine Embassy sa Paris, ipinagbigay alam sa kanilang French Ministry of Foreign Affairs na wala isa man sa mga namatay at sa may 50 nasugatan sa pagsabog ang nagmula sa Pilipinas. Batay sa tala ng DFA, mayroong 25,000 Pilipino ang naninirahan sa France at karamihan sa mga ito ay nasa Paris. Sinabi ni Charge d'Affaires Eileen Mendiola na ang nangyaring pagsabog sa isang bakery sa bahagi ng Rue de Treville ay pinaniniwala ang sanhi ng gas leak. Samantala, sinabi ng Paris Fire Department na isa pang bangkay ng babae ang natagpuan ng mga rescuers sa gumuhong bakery. Dahil dito, umakyat na sa 4 ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Sinabi naman ni Paris Fire Department spokesman Eric Nolan na 9 sa mga nasugatan sa pagsabog ang namamalaging nasa kritikal na kondisyon at 45 iba pa ang nasugatan, subalit hindi naman malubha. Mahigit 100 katao ang iniresto ng mga otoridad sa nagpapatuloy na mobilisasyon ng mga Yellow Vest protesters. Sa kabila ng paggamit ng mga pulis ng water cannons at tear gas grenades, nagpatuloy pa rin sa kilos protesta ang grupo. Ito na ang ika-9 na linggo na nagsasagawa ng kilos protesta ang Yellow Vest Movement na nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni France President Emmanuel Macron. Ang Yellow Vest Movement ay nagsimula noong kalagitnaan ng Nobyembre na mariing tumututol sa pagtaas ng buwis chalangis. Narecover na ng mga otoridad ang cockpit voice recorder mula sa Indonesian Lion Airjet na bumagsak noong Oktubre. Magugunitang biglang nawala sa radar ang Boeing 737 MAX 13 minuto mula nang mag-take off sa Jakarta. Bumagsak ito sa Java Sea na ikinasawi ng 189 na sakay nito. Natagpuan ng Orange Voice Recorder 10 metro lamang ang layo mula sa lugar kung saan nakita ang unang flight data recorder noong Nobyembre. Mayroon ding mga human remains na natagpuan malapit sa voice recorder. Umaasa naman ang mga otoridad na magiging daan ito para malaman ang tunay na sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Nagpulong sina Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at Japanese Foreign Minister Taro Kono sa harap ng tumitinding tensyon sa pinagtatalunang Coral Islands. Naganap ang pag-uusap ng dalawang opisyal 1 linggo matapos akusahan ng Russia ang Japan ng pagsisimula ng tensyon bago ang nakatakdang pagkikita ni Russian President Vladimir Putin at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Una nang sinisi ni Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova ang Japanese media na may kinalaman sa paglala ng sitwasyon. Kaugnay nito, ipinatawag ng Russian Foreign Ministry si Japanese Ambassador Toyohisa Kozuki at ipinarating sa kanya na tinitignan nito ng Moscow na pagtatangka ng Tokyo na painitin ang issue sa peace treaty. Iginiit din ng Russia na namamalagi ang kanilang posisyon sa pinagtatalo ng mga isla at dapat nilang tanggapin ng Japan ang naging resulta ng World War II, kasama na rito ang soberenya ng Russia sa pinagtatalo ng mga isla. Sina Putin at Abe ay huling nagpulong noong Nobyembre at nagkasundo ang dalawang opisyal na bilisan ang mga pag-uusap para formal lang tapusin ang War II hostilities. お会いしてすべてウラジオストックで大変な感じをしていただいたこと改めて御礼を申し上げたに向けた取り組みが進んでいることを嬉しく思います。また10月には Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Hong Kong, Japan, Brunei, Taiwan, kahit saan sa Asia, France, Germany o Italy, saan man sa Europa. Ikaw ba ay isang OFW?
Alam mo ba ang iyong mga karapatan? Subaybayan ang gabay ng OFW International tuwing Lunes at Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lang sa DCEC Radyo Agila. As Eagle Broadcasting Corporation marks its 50th year, it is conducting several activities under the theme EBC Cares, enabling a better community. Health and nutrition are key factors on child's learning and well-being. EBC's feeding program encourages the community to combat malnutrition among children and ensure them a healthy future. EBC's cleanup drive in citronella planting hopes to help the community in caring for the environment and preventing diseases such as dengue. EBC's public service program, Paglilingkod sa Bayan, Serbisyo para sa Mamamayan, has opened its doors to government agencies so more people can avail of these services. EBC's blood donation program and medical mission continue to spearhead life-saving projects, and EBC's livelihood seminar teaches and guides those who want to have additional income and business. EBC Cares, serving the people in these interesting times. Subaybayan ang bagong news programs ng Net25. Agila, Balita, Washington DC Edition, tuwing Lunes, mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, at Eagle News International Filipino Edition, Martes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lalong pinalakas at pinalawak na pagbabalita. Eagle News Service, as we live in interesting times. Binalaan ni U.S. President Donald Trump ang Turkey ng economic devastation kapag inatake nito ang Kurdish forces sa harap ng napipintong pag-pull out ng U.S. troops sa Syria. Pero hinikayat din ni Trump ang mga Kurds na huwag i-provoke ang Ankara. Sa pamamagitan ng Twitter, inihayag ni Trump ang kanyang pananaw sa issue matapos ang kanyang pag-anunsyo ng pag-alis ng tropa ng US sa Syria. Kaugnay nito, isinusulong din ni Trump ang pagtatatag ng 20-mile safe zone sa Syria. Magugunitang ang US-led operations laban sa Islamic State sa Syria ay pinangunahan ng Kurdish-dominated Syrian Democratic Forces. Gayunman, itinuturing ng Ankara na ang nasa likod ng nasabing alyansa, ang Kurdish People's Protection Units, ay isang terrorist group na konektado sa Kurdistan Workers' Party na nagsusulong ng ilang dekada ng insurhensya laban sa Turkish state. Iginiit ng Turkey na itutuloy nila ang laban kontra sa US-backed Kurdish militia na itunuturing nilang terrorist group sa kabila ng banta ni US President Donald Trump na economic devastation kapag inatake ng Ankara ang Kurdish forces sa harap ng pag-pull out ng American troops. Sinabi ng tagapagsalita ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na si Ibrahim Kalin na walang pinagkaiba ang Islamic State extremist group sa Kurdish People's Protection Units militia. Aniya, itutuloy nila ang gera laban sa nasabing grupo. Kaugnay nito, umaasa naman ang Turkey na igagalang ng Estados Unidos ang kanilang strategic partnership. Isinusulong ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo ang pagkakasunod ng Gold State at tapusin na ang kanilang diplomatic rift sa kanyang pagbisita sa Qatar. Magugunitang 18 buwan nang nagpapatupad ng blockade ang Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Egypt laban sa Qatar. We're all more powerful when we're working together, when disputes are limited, and when we have common challenges in the region and around the world. Disputes between
countries that have a shared objective are never helpful. They never permit you to have as robust and powerful a response to common adversaries or common challenges. Pinutol ng Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Egypt ang kanilang diplomatic ties sa Qatar noong June 2017 dahil sa umunoy pagsuporta ng Doha sa mga terrorist groups. Itinanggi naman ng Qatar ang alegasyon at inakusahan ng mga nasabing bansa na nais lamang isulong ang pagpapalit ng liderato sa nasabing bansa. Naging maingat ang pagtalakay ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo sa issue ng Jamal Khashoggi murder sa kanyang pakikipagpulong sa liderato ng Saudi Arabia. Nakipagpulong ang top U.S. diplomat kay Saudi King Salman at sa kanyang anak na si Crown Prince Mohammed bin Salman na umaani ng pagbatikos kaugnay ng pagkakapatay sa journalist sa loob mismo ng Saudi consulate sa Istanbul. Iginiit ni Pompeo na ituloy ng Saudi Arabia ang investigasyon sa nasabing kaso. Kinausap din ng opisyal sina Minister of State for Foreign Affairs Adel Al-Jubeir at Saudi Ambassador to Washington Prince Khalid bin Salman. We will continue to have a conversation with the Crown Prince and the Saudis about ensuring that the accountability is full and complete with respect to the unacceptable murder of Jamal Khashoggi. So we'll continue to talk about that and make sure we have all the facts so that they are held accountable, certainly by the Saudis, but by the United States as well. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila Balita. Yun din ang mga sariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila Probinsya, ihimayin ang mga pangyari sa Asia, hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo sa Eaglenews International. Huwag palampasin ang mga pinakahuling pangyari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan, dapat subaybayan dito lamang sa Net 25. Eagle News Teams are fair. Sa impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang ilang maestrado. Ang rekomendasyon na makasuhan ang mga sangkot kasama na ang mga opisyal ng customs. Hardworking. Papaunlad ng isang bata na magiging isang future youth leaders. Dedicated. Sa nasawi ay dito natagpuan yung bangkay. Ito yung kanilang paraan ng pag-aalaga ng mga may sakit na leprosy noong unang panahon. Committed to public service. Ang chairmanship ng ASEAN sa bansang Singapore. Marami yung mga biktima ng mga nawawala. Mamambahan ng Bureau of Customs na nasa merkado na yung mga pinaging produkto. Sa kapila ng mga kilos protesta na nanatiling dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pamatay sunog, ang apoy mabilis na naapila. Karoon ng equal opportunity ang ibang mga kababaihan. Ng mga kabataan at ipinakita sa pamagitan ng kanilang mga likha. Nanatiling kulang pa rin ang tubig para sa irigasyon, para sa pagtatanim ng ating mga kababayang magsasaka. As we live in interesting times. Pinakita na ng General Motors sa publiko ang bagong Cadillac XT6 sa isinagawang auto show sa Detroit. Ang bagong Cadillac XT6 ay mid-size crossover na panlaban ng GM sa mga SUVs ng ibang luxury car makers. But Cadillac being a leader in technology and innovation, it's very important that as we take it to the next level, we lead with Cadillac. Cadillac intends to set the pace, much as we have for most of our 116 years.
and we have the support and the engineering might of General Motors behind us. Nais ng General Motors na ibalik ang Cadillac sa competitive status laban sa German brands at sa Toyota Lexus brand. Milyong-milyong isda na ang namamatay sa major river system sa Eastern Australia dahil sa tagtuyot at ayon sa mga otoridad ay posibleng darami pa ang mga ito. Tumambad ang maraming patay at nabubulok ng isda sa pampang ng Murray-Darling Rivers dahil sa tagtuyot. Ayon sa mga otoridad, lalo pang lalala ang sitwasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura. Nagbabala ang New South Wales government na dahil sa low water conditions at mainit na panahon, lalong magkakaroon ng algae bloom na magdudulot ng pagkamatay ng mas maraming isda dahil sa kakulangan ng oxygen at pagdami ng toxins sa tubig. It's a devastating ecological event, and I think particularly for those who live all throughout that region, just the sheer visual image of this is just terribly upsetting. There's a drought, and this is one of the consequences of drought. There are many, and my focus on drought has not shifted 1 inch. The Murray-Darling Basin Plan is a bipartisan plan, and I'm concerned today that some might want to play politics with that. There was reports done by scientists under Labor's contribution to that plan back in 2012. The plan has been operating in accordance with that advice, and so we just need to keep on and working the issue. It was due to a lack of oxygen in the brain. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am one with 25. Susunod na ang Agila Balita.